Bumabayo ang malakas na bagyo sa labas ng nagtataasang gusali ng Maynila. Ngunit sa loob ng marangyang lobby ng De La Cruz Empire, tanging ang walang awang lamig ng air conditioning at ang matapang na amoy ng asido ang nanunuot sa balat. Nakaluhod si Venecia sa ibabaw ng makinis na marmol. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. Ang mga balat sa gilid ng kanyang mga kuko ay pumutok na dahil sa magdamag na pagkakababad sa matapang na sabon at tubig. Kanina lang ay puno ang bulwagang ito ng mga taong nababalot sa diamante at mamahaling seda para sa isang pagdiriwang. Ngunit ngayon, ang naiwan lamang ay ang mga bakas ng putik na inilipat ng kanilang mga sapatos na gawa sa Italia. At si Venecia na walang imik na nagkuskos ng dumi ng mga taong hindi man lang alam ang kanyang pangalan. Sa pag-abot niya sa isang nakakalat na baso, isang pares ng makintab at itim na sapatos ang huminto sa mismong tapat ng kanyang nanginginig na mga kamay. Bago pa man siya makatingala, naramdaman niya ang malamig at matigas na dulo ng sapatos na iyon na sinadyang itulak ang gilid ng kanyang timbang puno ng pinagbanlawan. Ang maruming tubig ay umapaw. Dumaloy ito ng mabilis sa malamig na sahig at walang awang sumipsip sa manipis na tela ng uniforme ni Venecia. Binabasa ang kanyang mga tuhod hanggang sa kanyang hita. "Look at this mess." Ang boses na nagmula sa itaas ay kasinlamig ng yelo. Si Bruno Alejandro de la Cruz, ang nag-iisang tagapagmana at CEO ng kumpanya. Nakatayo siya doon ng tuwid na tuwid. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na may halong musk at oak ay pilit na tinatabunan ang amoy ng pawis at asido ni Venecia. "People like you." Pagpapatuloy ni Bruno. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. "You're born to clean up other people's trash. Gawin mo nang maayos ang trabaho mo. Nakakadiri kayong tingnan." Hindi nagtaas ng boses si Bruno. Wala siyang binasag na gamit. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila mga punyal na diretsyong bumaon sa lalamunan ng babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Tumalikod ang binata at naglakad palabas patungo sa naghihintay niyang sasakyan. Ni hindi man lang lumingon upang tingnan ang pinsalang ginawa niya. Walang palahaw na lumabas sa bibig ni Venecia. Isang nakakapasong kamanhiran ang gumapang mula sa kanyang basang mga paa pataas sa kanyang gulugod. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad. Hindi dahil sa gutom na tinitiis niya buong gabi, kundi dahil sa matinding hiya na sumampal sa kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng maruming tubig mula sa kanyang damit na tumutulo pabalik sa sahig ay tila mabibigat na bato na humihila sa kanyang dangal pababa sa lupa. "Ganito na lang ba ang halaga ko?" Tanong ng kanyang isip habang dahan-dahang pinupulot ang nabasang basahan. Isang dumi na pwedeng tapakan ng sinuman basta't may pera. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata dahil ang matinding sakit ng paghamak ay tila nagpayelo sa anumang damdamin na gusto niyang ilabas. Tahimik niyang inubos ang huling oras ng kanyang trabaho. Bitbit ang basang uniforme na tila nakadikit sa kanyang balat bilang marka ng kanyang mababang uri, makalipas ang ilang sandali. Natapos ang kanyang shift. Sinalubong si Venecia ng walang awang hagupit ng ulan paglabas niya ng gusali. Walang masilungan. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na kumukuha ng init mula sa nag-iisa niyang lumang jacket, isang manipis na tela na amoy murang sabong panlaba at ulam mula sa karinderya. Habang naglalakad siya sa madilim na bangketa, napansin niya ang isang bulto sa gilid ng kalsada. Nakalubog sa malalim at maruming baha, isa itong matandang babae. Basang-basa, nanginginig ng matindi, at tila walang malay. Walang ibang tao sa paligid. Walang nagmamalasakit. Walang pag-aalinlangang lumuhod si Venecia sa gilid ng kalye. Hinayaan ng ulan na hampasin ang kanyang sariling mukha. Binuhat niya ang ulo ng matanda at inilagay sa kanyang hita. Ang balat ng matanda ay singlamig ng yelo. Nang walang pag-iisip sa sariling kapakanan, hinubad ni Venecia ang nag-iisa niyang lumang jacket, ang tanging pananggalang niya laban sa malupit na bagyo. Mabilis niyang ibinalot ito sa panginginig na katawan ng matanda. Pilit na ibinabahagi ang natitirang init ng kanyang katawan, kahit pa nanginginig na rin ang kanyang sariling mga kalamnan sa tindi ng ginaw. "Diyos ko, tulungan niyo po kami," bulong ni Venecia.
habang pilit na kinukuskos ang mga palad ng matanda upang bigyan ito ng init. Ang amoy ng murang sabong panlaba mula sa kanyang jacket ay pumulupot sa mamahaling. Ngunit basang-basang kasuotan ng ginang. Hindi nagtagal. Isang sasakyang pang-emerhensya ang dumating mula sa malayo. Ang umiikot na pulang ilaw nito ay matalim na humiwa sa madilim na ulan. Tumatama sa mukha ni Venecia at sa katawan ng matandang kanyang yakap. Nang buhatin ng mga paramedic ang matanda upang ilagay sa stretcher, bahagyang bumukas ang kwelyo ng lumang jacket ni Venecia na nakabalot dito. Napako ang tingin ni Venecia. Natigil ang pagtibok ng kanyang puso. Doon, sa ilalim ng basang blusa ng matanda, ay isang makapal at kumikinang na kwintas na puno ng diamante. At sa gitna ng mamahaling alahas na iyon, kumikislap sa ilalim ng pulang ilaw ng ambulansya ay ang eksaktong hugis ng gintong pin na nakita niya sa dibdib ng aroganteng CEO kanina. Ang lalaking tumawag sa kanya na basurahan at nagtapon ng maruming tubig sa kanyang dangal ay ang mismong anak ng babaeng iniligtas niya mula sa malamig na kamatayan. Gamit ang nag-iisa niyang damit, ang hapdi ng matapang na kemikal ay walang awang nanunuot sa nagbitak-bitak na balat ni Venecia habang patuloy niyang kinukuskos ang mantsa sa sahig ng pasilyo. Lumipas na ang gabi at sumikat na ang araw. Ngunit hindi pa rin siya pinapayagang umuwi. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri ay nagiiwan ng maliit at mapulang bakas ng dugo mula sa nasugatan niyang kuko. Humahalo sa puting bula ng sabon. Isang matapang at nakasusulasok na amoy ng mamahaling floral perfume ang biglang pumuno sa hangin. Sinasakal ang amoy ng panlinis at pawis na kanina pa bumabalot kay Venecia. Huminto ang isang pares ng mapupulang sapatos sa kanyang harapan. Si Lourdes Villanueva, ang senior assistant ng kumpanya. Ang kanyang ayos ay perpekto. Walang kahit isang hibla ng buhok na nakawala sa pwesto. At ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit hindi umaabot sa kanyang mapanuring mga mata. Venecia, alam mo naman na kulang tayo sa tao ngayon sa day shift. Di ba? Ang boses ni Lourdes ay malambing. Ngunit ang diin ng bawat salita ay may dalang bigat na hindi pwedeng tanggihan. I need you to clean the executive lounge. Wala pang bayad ang overtime na ito. Just to be clear, consider this your giving back to the company. Hindi umimik si Venecia. Patuloy siyang nakayuko. Ramdam ang panginginig ng kanyang mga tuhod sa labis na pagod at gutom. You should be thankful. Venecia. Pagpapatuloy ni Lourdes. Ang tono ay unti-unting nagiging matalim na parang patalim na nakabalot sa bulak. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng trabaho. Lalo na sa mga taong walang natapos at walang pangalan na katulad mo. Utang na loob mo sa De La Cruz Empire na may nakakain ka araw-araw. So, stop looking so pathetic and do your job. Huwag kang ingrata. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Venecia. Nilulunok ang pait na tila asido sa kanyang lalamunan. Ang salitang utang na loob ay ginagamit na parang posas na ikinabit sa kanyang mga kamay. Pilit siyang kinukulong sa mababang uri. Walang imik siyang tumayo. Binitbit ang mabigat na timba. At naglakad patungo sa lounge. Habang ang nakahihilong amoy ng pabango ni Lourdes ay tila nakadikit pa rin sa kanyang balat. Nagpapaalala kung gaano siya kaliit sa paningin nito. Ang tahimik at ritmikong pagtibok ng makina sa loob ng malawak at pribadong silid ng pagamutan ay binasag ng mabibigat na yabag. Ang VIP suite ay amoy malinis na alkohol at sariwang mga bulaklak. Isang paligid na sumisigaw ng karangyaan at kapangyarihan. Nakadilat na si Doña Salvacion. Ang matandang ginang ay nakasandal sa makapal na unan. Ngunit ang kanyang mga nanginginig na kamay ay hindi nakahawak sa malambot na cashmere blanket na inilaan ng ospital. Sa halip, mariing nakakuyom ang kanyang mga daliri sa isang luma. Kupas at manipis na jacket na basa pa ng ulan at amoy murang sabong panlaba na ginagamit sa mga pampublikong labahan. Bumukas ang pinto at pumasok si Bruno. Ang linya sa kanyang noo ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata sa lumang damit na yakap ng kanyang ina, napalitan ito ng matinding pandidiri. Ma,
Thank God you're awake. Lumapit si Bruno at agad na inabot ang maruming jacket. Bakit mo hawak ang basurang yan? It smells like the slums. Let the nurses throw it away. I'll buy you 100 coats right now. Ngunit bago pa man mahila ni Bruno ang tela, isang mahigpit at nanginginig na kamay ang pumigil sa kanya. Ang mga mata ni Doña Salvacion, kahit pinalibutan ng mga kulubot at bakas ng panghihina, ay naglabas ng isang matalim at naguutos na tingin. Huwag mong hahawakan ito. Bruno. Ang boses ng matanda ay paos ngunit puno ng autoridad. Ang basurang tinatawag mo. Ito ang nag-iisa kong baluti kagabi habang ang mga taong binabayaran mo para protektahan ako ay walang nagawa. Natigilan ang CEO. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Naiinis ngunit hindi makasagot. Hindi na pinansin ni Doña Salvacion ang kanyang anak. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang hinagod ang loob ng lumang jacket. Napansin niya ang isang bahagi ng laylayan na napunit ngunit muling tinahi ng mano-mano. Ang estilo ng pagtatahi isang tiyak na uri ng buhol at pagkakrus ng sinulid na bihira ng gawin ngayon ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang isipan. Isang pamilyar na marka na nakita na niya maraming taon na ang nakalilipas mula sa isang taong pinagkakautangan niya ng buhay ng kumpanya. Walang babala. Inalis ni Doña Salvacion ang karayom ng dextrose mula sa kanyang ugat. Isang maliit na patak ng dugo ang tumulo sa dalisay na puting kumot. Ma, what are you doing? You need to rest. Natatarantang hakbang ni Bruno upang pigilan ang ina. Get my car ready. Malamig at pinal na utos ng ginang. Hindi man lang tiningnan ang nagdurugong kamay. Pupunta tayo sa De La Cruz Building ngayon din. Gusto kong makita ang listahan ng lahat ng janitress na naka-duty sa night shift. Ngayon na. Ang sikat ng araw ay walang awang tumatagos sa naglalakihang pader na salamin ng De La Cruz Building. Nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag na pilit nagkukubli sa malamig at madilim na katotohanan ng mga taong nasa ibaba. Mula sa umiikot na pinto ng gusali. Pumasok si Doña Salvacion. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit may diin. Ang kanyang tungkod ay nagiiwan ng mahinang alingawngaw sa malawak na lobby. Bago pa man siya makalapit sa front desk. Mabilis na humarang ang matapang na amoy ng floral perfume ni Lourdes. Ang kanyang ngiti ay perpektong nakapinta. Doña Salvacion, my goodness. You should be resting. Matamis ngunit pilit na bati ng senior assistant. Mahigpit na humahawak sa braso ng matanda upang ilihis ito ng landas. Let me escort you to the penthouse. Ipapahatid ko na lang po sa HR ang mga papeles na kailangan nyo doon. It's too messy down here. Nailayo ni Lourdes ang ginang mula sa pasilyo kung saan naglilinis ang mga janitress. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang magsara ang pinto ng executive elevator. Nang makasiguro si Lourdes na wala na ang matanda. Naglakad siya patungo sa dulo ng pasilyo kung saan nakayuko si Venecia. Sa tabi ng dalaga ay isang mataas na marmol na pedestal na pinagpapatungan ng isang napakamamahaling florera na gawa sa purong kristal mula sa Europa. Walang pasabing dumaan si Lourdes. At sa isang mabilis at sinadyang pagkumpas ng kanyang balakang. Tinabig niya ang pedestal. Ang mabigat na kristal ay bumagsak sa matigas na sahig. Naghiwalay ang mamahaling babasagin sa libu-libong matatalim na piraso. Kumalat na tila mga matutulis na yelo sa paligid ng mga pagod na paa ni Venecia. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Are you blind ang matinis na sigaw ni Lourdes ay umikot sa buong pasilyo. Ang kanyang mukha ay namumula sa peking galit. This is an antique. Kahit ibenta mo ang buong buhay at pamilya mo, hindi mo mababayaran ito. Napatayo si Venecia. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba. Alam niyang hindi siya ang nakasagi. Ngunit ang salita ng isang hamak na janitress ay walang bigat laban sa isang senior assistant. Pulutin mo yan. Utos ni Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa ng pang-aapi. Isa-isa. At huwag kang gagamit ng walis. You don't deserve the company's tools for your stupidity. Use your bare hands. Dahan-dahang lumuhod si Venecia. Sa kabilang banda ng pasilyo,
sa likod ng isang makapal at soundproof na salamin ng executive office. Nakatayo si Bruno. Hawak niya ang isang tasang mainit na espresso. Ang umuusok na kape ay nagbibigay ng init sa kanyang mukha habang pinapanood ang tagpo sa labas. Nakita niya ang pagbagsak ng florera. Nakita niya ang pagluhod ng babae. Ngunit walang habag na nabuo sa kanyang dibdib. Para sa kanya, ang mga mahihina at tatanga-tanga ay nararapat lamang parusahan. Humigop siya ng kape at humalukip-kip. Pinapanood ang pagdurusa ng iba na tila isang ordinaryong palabas. Ang mga daliri ni Venecia ay nanginginig habang pinupulot ang mga matatalim na basag na kristal. Isang maling galaw at ang isang matulis na piraso ay malalim na humiwa sa kanyang palad. Isang patak ng malapot at mainit na dugo ang tumulo. Dumungis ito sa malinis at puting marmol. Pumula sa gitna ng mga kumikinang na kristal. Ngunit sa halip na dumaing sa sakit, isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Venecia. Mabilis niyang hinugot ang laylayan ng kanyang sariling kupas na uniforme at maingat na pinunasan ang sarili niyang dugo mula sa sahig. Tahimik at walang pag-aalinlangang binura ang sarili niyang sakit. Tinitiyak na walang bahid ng kanyang dumi ang makakasira sa perpektong palasyo ng mga mayayaman. Nang matipon niya ang lahat ng basag sa kanyang nagdurugong mga kamay. Dahan-dahan siyang tumayo. Tumingala siya at dumiretso ang kanyang paningin sa makapal na salamin. Nagtama ang kanilang mga mata ni Bruno. Walang luha sa mga mata ni Venecia. Walang pag-amo. Walang paghingi ng tulong. Ang kanyang tingin ay kasing lamig at kasing talim ng mga basag na kristal na nakabaon sa kanyang balat, isang tahimik na pagtanggap, ngunit may nakatagong pangako ng paniningil. Isang kakatuwang lamig ang gumapang sa batok ni Bruno. Siya, ang makapangyarihang CEO. Ang unang umiwas ng tingin. Sa itaas. Sa loob ng marangyang penthouse. Nakaupo si Doña Salvacion. Ang amoy ng lumang papel at sariwang tinta ay pumuno sa kanyang ilong habang inililipat niya ang mga pahina ng HR logbook. Ang kanyang nanginginig at kulubot na daliri ay maingat na bumaybay sa listahan ng mga empleyado sa night shift. Biglang huminto ang kanyang daliri. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang hangin sa kanyang mga baga ay tila biglang ninakaw. Nakatitig siya sa isang pangalan na nakaimprenta sa itim na tinta. Venecia Marquez. Ang pangalan ng pamilyang matagal nang inilibing ng kumpanyang ito sa limot. Ngayon ay nagbabalik bilang isang multo upang singilin ang nakaraan. Ang amoy ng basang lupa at nanunuyot na mga bulaklak ay humahalo sa usok ng mga kandilang unti-unting nauupos sa sementeryo ng Hilagang Maynila. Ang bawat hakbang ni Venecia sa maputik na damuhan ay tila isang mabigat na paglalakbay pabalik sa isang nakaraan na pilit ibinabaon ng mga taong makapangyarihan. Huminto siya sa tapat ng isang payak na puntod. Ang puting marmol nito ay nilalamon na ng berdeng lumot. At ang mga ukit na letra ay halos hindi na mabasa dahil sa alikabok at ulan ng maraming taon. Dahan-dahang lumuhod si Venecia. Hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang nanunuyot na tuhod. Inangat niya ang kanyang kanang braso at ginamit ang mismong laylayan ng kanyang kupas na uniforme upang punasan ang ibabaw ng lapida. Habang unti-unting natatanggal ang dumi. Lumitaw ang mga salitang nagpapakirot sa kanyang puso engra. Roberto Marquez, Chief Engineer. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Venecia. Naalala niya ang init ng malalaking palad ng kanyang ama noong bata pa siya. Ang amoy ng tinta at mga blueprint na laging nakakalat sa kanilang hapagkainan. Ang kanyang ama ang nagdisenyo ng pundasyon ng De La Cruz Empire. Ngunit ngayon, ang kanyang kaisa-isang anak ay naglilinis ng sahig ng mismong gusaling binuo ng kanyang talino. Ganito na ba ang kinahantungan ng iyong pangarap? Papabulong ni Venecia sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng panghihinayang at matinding galit. Ang kanyang katalinuhan sa matematika at arkitektura ay naging isang sumpa na kailangang itago upang mabuhay sa ilalim ng radar ni Lourdes at ng mga De La Cruz. Isang lihim na kailangang manatiling nakabaon kasama ng kanyang ama. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at pribadong opisina na amoy lumang papel at selyadong wax, nakaupo si Doña Salvacion sa harap ng isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana.
Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa isang lampara na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Gusto kong malaman ang lahat. Attorney. Ang boses ng matanda ay mababa at puno ng babala. Hindi aksidente ang pagkakatanggal kay Roberto Marquez, 15 taon na ang nakalilipas. At hindi rin aksidente na ang anak niya ay naglilinis ng banyo sa sarili kong kumpanya nang hindi ko nalalaman. Ang abogado ay naglapag ng isang manipis na folder sa mesa. Ang tunog ng papel na dumidikit sa kahoy ay tila isang hatol. The records were sealed at the CEO level. Donya. Mahinang sagot ng abogado. Someone went through a lot of trouble to erase the Marquez name. Ang tanging naiwan na lang ay mga audit reports na may mga bura at pirma na hindi na makilala. Mukhang may malaking butas sa pananalapi na tinakpan gamit ang buhay ng ama ni Venecia. Samantala, sa loob ng gusali ng De La Cruz, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang nakakasakal na tensyon. Nakatayo si Lourdes sa gitna ng archive room. Ang amoy ng kanyang floral perfume ay tila mas lalong tumapang. Pilit na dinadaig ang amoy ng alikabok. Isang pulang ilaw mula sa security system ang kumikislap sa kanyang mukha. Nakita niya sa system log na may nag-access sa mga file mula sa taong 2009. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod. Alam ni Lourdes na kapag nahukay ang nakaraan, ang marangyang buhay na tinatamasa niya ngayon ay guguho na parang kastilyong buhangin. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat. Venecia, pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ang kanyang mukha na laging mukhang perpekto ay napalitan ng isang anyo na puno ng kasamaan. Mabilis na lumabas si Lourdes at naglakad patungo sa isang pampublikong computer terminal sa ground floor, isang lugar na karaniwang ginagamit ng mga empleyado sa maintenance. Ang bawat mabilis na pagpindot niya sa keyboard ay tila mga hakbang ng isang mandaragit na naglalagay ng patibong sa ilalim ng isang peking account. Nag-upload siya ng mga sensitibong dokumento ng kumpanya at inilink ito sa employee ID ni Venecia. Ang liwanag ng screen ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Nagpapakita ng isang demonyong handang pumatay ng dangal upang manatili sa kapangyarihan. Ipinadala ni Lourdes ang huling email. Ang tunog ng notification na natapos na ang pag-send ay tila isang mabilis na pagpitik ng daliri sa gitna ng kadiliman. Isang gawa-gawang ebidensya ng pagtatraidor ang nakahanda na para sa kinabukasan. Ang bulwagan ng De La Cruz Grand Ballroom ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin, kung saan ang bawat kristal na chandelier ay naglalabas ng liwanag na sadyang nakasisilaw. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng inihaw na karne, mamahaling champagne, at ang pinaghalong samyo ng iba't ibang banyagang pabango na sadyang idinisenyo para sa mga taong ang bawat hakbang ay may katumbas na halaga sa bangko. Sa gitna ng karangyaang ito, si Venecia ay isang aninong gumagalaw sa gilid. Suot ang uniforme ng isang server. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bigat ng pilak na tray na puno ng mga baso ng wine. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Pilit na iniiwasang madampihan ang mga sutlang gown ng mga panauhin. Ops! Watch it. Isang tinig ang pumutol sa konsentrasyon ni Venecia. Bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang malamig at malapot na likido na dumaloy sa kanyang kanang balikat pababa sa kanyang dibdib. Isang baso ng pulang wine ang sadyang itinabig ni Lourdes habang ito ay kunwaring nakikipagtawanan sa isang kliyente. Ang mapulang mantsa ay mabilis na kumalat sa puting tela ng uniforme ni Venecia. Tila isang sariwang sugat sa gitna ng perpektong gabi. Oh my God. I'm so sorry, you're so clumsy. Venecia, sabi ni Lourdes. Ang boses ay sadyang nilakasan upang makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Sayang ang vintage Merlot na yan. It costs more than your monthly salary. You know, just go to the back and clean yourself. Nakakahiya sa mga guests. Mula sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Bruno kasama ang mga matataas na opisyal ng kumpanya. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na walang emosyon. Nakita niya ang bawat segundo ng pahiyaing ginawa ni Lourdes.
Isang mabilis na kirot ng hindi maipaliwanag na inis ang dumaan sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na gusto niyang hilahin ang babaeng janitress palayo sa mga matatalim na mata ng mga tao. Ngunit mabilis itong nalamon ng kanyang pride. She doesn't belong here. Bulong niya sa sarili habang pilit na ibinabaling ang atensyon sa kausap. Hindi yumuko si Venetia. Sa halip, tumayo siya ng tuwid. Sa ilalim ng mga pilik mata niya, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng luha, kundi ng isang matalas na obserbasyon. Habang pinupunasan ni Lourdes ang sariling damit ng may pandidiri, lihim na itinala ni Venetia sa kanyang isipan ang pagkakaayos ng mga mesa, ang mga mukha ng mga taong tumatawa sa kanyang kahihiyan, at ang eksaktong oras ng bawat kaganapan. Para sa iba, siya ay isang biktima. Para sa kanya, siya ay isang espiyang nasa loob ng kuta ng kaaway. Tumalikod si Venetia at naglakad patungo sa isang madilim na sulok ng malawak na silid. Doon, sa pagitan ng malalaking kurtinang pelos, huminto siya. Ang liwanag mula sa ballroom ay hiling na humahadlang sa kanyang kinaroroonan. Nagiiwan sa kanya sa isang madilim na puwang, sa kintab ng isang pilak na tray na nakasandal sa pader. Nakita niya ang kanyang sarili. Ang mapulang mantsa ng wine sa kanyang dibdib ay tila isang marka ng kahihiyan. Isang itim na tuldok sa gitna ng isang napakagandang sining. Ngunit sa halip na ikahiya ito, hinawakan niya ang mantsa. Ito ang paalala na ang lahat ng karangyaang ito ay binuo sa itaas ng mga taong dinudurog nila ang pagkatao. Ganito niyo ba ako gustong makita? Isang mantsa. Tanong niya sa kanyang sarili habang ang kanyang panga ay tumitigas. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo si Doña Salvacion sa kanyang mesa. Hindi siya kumakain. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Venetia na nasa anino. May hawak siyang isang maliit na baso ng tubig. Ngunit ang kanyang pansin ay wala sa pagdiriwang. Ang kanyang paningin ay puno ng paghihintay, isang tahimik na panonood sa isang bulkan na alam niyang anumang sandali ay sasabog. Natapos ang huling tugtog ng orkestra. Ang mga panauhin ay nagsimula ng magpaalam. Ang kanilang mga tawanan ay unti-unting humuhupa. Ngunit bago pa man makahinga ng malalim si Venetia, isang matalim at nakabibinging tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang mga pulang ilaw ng security system sa kisame ay nagsimulang umikot, nagbibigay ng nakasisindak na kulay sa buong ballroom. Ang bawat pintuan ay automatikong nagsara na may mabigat na tunog ng bakal na naglalapat. Ang boses ng security head ay umalingaw-ngaw sa mga speaker, security breach in the main server. No one leaves the building. Repeat. No one leaves the building. Napatingin si Venetia sa kanyang employee ID na nakasabit sa kanyang bewang. Ang maliit na pulang ilaw sa scanner sa malapit ay mabilis na kumikislap. Tila isang tumitibok na puso na nagtuturo sa kanya bilang sanhi ng kaguluhan. Ang bawat hakbang ni Venetia patungo sa silid ng mga lupon ay tila isang paglalakad patungo sa bitayan. Hawak siya sa magkabilang braso ng dalawang malalaking lalaki na ang bawat higpit ng kanilang mga daliri ay nagiiwan ng namumuong pasa sa kanyang manipis na balat. Walang salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Tanging hangtunog lamang ng kanilang mabibigat na sapatos sa makinis na sahig ang pumupuno sa pasilyo. Bumukas ang dambuhalang pinto ng boardroom. Ang amoy ng mamahaling katad ng mga upuan at ang matapang na halimuyak ng sariwang tinta ay sumalubong sa kanya. Kasabay ng malamig na hangin mula sa air conditioning na tila nanunuyot sa kanyang basang uniforme. Sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa madilim na kahoy, nakaupo si Bruno. Ang kanyang mukha ay tila isang lilok na bato, walang emosyon. Walang habag. Sa tabi niya, si Lourdes ay nakatayo ng tuwid. Hawak ang isang makapal na folder. Ang kanyang mga mata ay nanunukso. Nagkukubli ng isang malupit na tagumpay sa likod ng kanyang mapanlinlang na mukha. Ito na ang huling pagkakataon na dudungisan mo ang pangalan ng kumpanyang ito. Venetia. Ang boses ni Lourdes ay mariin. Bawat salita ay sadyang itinusok sa harap ng mga board members. The security logs don't lie. Your ID was used to access the main server exactly at midnight. In-upload mo ang mga sensitibong dokumento sa isang public forum.
Why? Para ba sa pera? O sadyang likas na sa mga katulad mo ang pagiging traidor? Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ramdam ni Venecia ang mapanghusgang mga mata ng bawat taong naroroon. Ang kanilang mga tingin ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang dangal. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa tindi ng hiya. Hindi ito ang hiyang nanggagaling sa kasalanan, kundi ang hiyang nararamdaman ng isang taong hinubaran ng kanyang dignidad sa harap ng maraming tao nang wala siyang laban. Inihagis ni Bruno ang isang piraso ng papel sa gitna ng mesa. Dumausdos ito ng tahimik at huminto sa mismong tapat ni Venecia. Sign the resignation letter. Malamig na utos ni Bruno. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang kumukurap. I am giving you this chance to leave quietly because of my mother's request. Pero huwag mong isiping pinapatawad kita. People like you. You're a virus. Binigyan ka na ng pagkakataong makapagtrabaho sa marangal na lugar. Pero pinili mo pa ring maging basura. Sign it. And pay the damages. Or you'll rot in jail. Dahan-dahang iniangat ni Venecia ang kanyang kamay. Inabot niya ang mamahaling pluma na nakapatong sa ibabaw ng papel. Ang bakal ng panulat ay malamig sa kanyang palad. Tila isang piraso ng yelo na nagpapamanhid sa kanyang mga daliri. Ang kanyang puso ay hindi mabilis ang tibok. Sa halip, ito ay tila tumigil na sa pagpintig. Ang bawat alaala ng kanyang pagtitiis. Ang bawat gabing nilunok niya ang kanyang pride para sa perang pambili ng gamot. Ang bawat sampal ng kahirapan, lahat ng iyon ay nag-ipon-ipon sa kanyang lalamunan. Nagiging isang malapot na pait. Tumingala siya. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin kay Bruno. Ang kanyang mga mata ay hindi basa ng luha. Ang mga ito ay tuyo, malinaw, at kasing talim ng salaming nabasag. Isang tinging tila nagsasabing namatay na ang babaeng janitress na kinukutya nila. At may bago nang isinilang mula sa abo ng kanyang kahihiyan. I will not sign this. Mahina ang boses ni Venecia. Ngunit bawat salita ay may dalang bigat na tila isang kulog sa tahimik na silid. What did you say? Pagngangalit ng panga ni Bruno. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Hindi siya sinagot ni Venecia. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang paningin sa mga dokumentong nakakabit sa folder na hawak ni Lourdes. Doon, sa ilalim ng mga numero at technical na code na sinasabing siya ang nagnakaw, may napansin siyang isang bagay. Isang maliit na pagkakamali sa pag-format ng encryption. Isang partikular na paraan ng pagsulat ng code na tanging ang kanyang ama lamang ang gumagamit isang lihim na pirma ng isang henyo na itinuro sa kanya noong siya ay bata pa. Ang mga peking dokumentong ito. Ang mga ebidensyang ginawa ni Lourdes para madiin siya ay hindi galing sa server ng kumpanya ngayon. Ang mga ito ay mga lumang file na ninakaw mula sa archives ng kanyang ama 15 taon na ang nakalilipas. Isang malamig na ngiti. Ang unang ngiti na puno ng kapangyarihan. Ang sumilay sa mga labi ni Venecia. Binitawan niya ang pluma. Ang tunog ng pagtama ng panulat sa mesa ay tila isang hudyat ng digmaan. Lourdes. Tawag ni Venecia. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng kamatayan. You should have double-checked the files you planted. Because you just showed me exactly where you've been hiding the truth about my father. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Ang kanyang perpektong mukha ay biglang napalitan ng isang anyo ng matinding takot. Sa gitna ng boardroom, habang ang lahat ay nakatitig sa kanila, naramdaman ni Bruno ang isang kakatuwang kilabot. Hindi na ang janitress ang nasa harap niya. Ang babaeng nakatayo roon ay isang Marquez at ang laban ay kasisimula pa lamang. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Venecia habang siya ay naglalakad palayo sa malalaking pinto ng De La Cruz Empire. Ang kanyang anino sa basang semento ay mahaba at nag-iisa. Isang madilim na mantsa sa gitna ng makukulay na ilaw ng syudad. Wala siyang dalang kahit ano maliban sa kanyang basang uniforme at ang matinding galit na tila isang nagbabagang uling sa kanyang dibdib. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang tunog ng mga gulong na humahawi sa tubig sa kalsada ay tila isang malalim na buntong hininga.
Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana sa likuran. At sumilip ang mukha ni Doña Salvacion. Ang amoy ng mamahaling sampagita at lumang papel mula sa loob ng sasakyan ay humalo sa malamig na amoy ng ulan. Pasok ka. Buenasia. Ang boses ng matanda ay mahinahon, ngunit may himig ng utos. Hindi nag-atubili ang dalaga. Umupo siya sa malambot na upuang katad. Ang kanyang basang damit ay kaagad na nag-iwan ng marka sa mamahaling tela. Sa tabi niya, may isang maayos na nakatuping gamit. Ito ang kanyang lumang jacket, malinis na. Mabango. At tila bago sa paningin. I had it dry cleaned. Sabi ni Doña Salvacion habang iniaabot ang jacket. And I saw the mend on the sleeve. Ang paraan ng pagtatahi na iyon. Ganoon din magtahi ang asawa ni Roberto Marquez, si Elena. Nanigas si Wenecia. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina ay tila isang haplos sa isang sugat na matagal nang hindi gumagaling. Kilala niyo po ang mga magulang ko, mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa naglalakihang gusali na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Ang ama mo. Si Roberto. Ang utak sa likod ng lahat ng ito. Buenasia. He wasn't just an employee. He was my late husband's partner. He held 25% of the original shares of this company. Pero noong mamatay ang asawa ko, nagkaroon ng kaguluhan. Roberto found a massive financial leak, isang nakawan sa loob na pinamumunuan ni Lourdes at ng ilang matataas na opisyal. Bago pa man siya makapagsalita, bigla siyang natanggal. Binasura ang kanyang pangalan. At namatay siya sa isang aksidente na hanggang ngayon ay hindi ko mapaniwalaan. Ang bawat salita ni Doña Salvacion ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Wenecia. Ang kanyang ama ay hindi lang pala biktima ng pagkakataon, siya ay biktima ng isang planadong pagpatay sa dangal at pagkatao. Hinahanap kita. Wenecia. For years, I suspected Lourdes hid the records. Changed your identity in the system to keep you as a nobody. But she made a mistake. She thought making you a janitress was the ultimate humiliation. But she only gave you the keys to every room in this building. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Wenecia. Ang init ng palad ni Doña Salvacion ay tila isang gamot sa nanlalamig na puso ng dalaga. Wenecia, I am old. And my son. Bruno has been blinded by pride and the lies of the people around him. I cannot do this alone. If you want to reclaim what is yours, if you want justice for Roberto, we have to strike from the shadows. Are you ready to stop cleaning their mess and start cleaning the company instead? Isang matalas na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Wenecia. Hindi na ito ang mga mata ng isang janitress na takot mawalan ng trabaho. Ito na ang mga mata ng isang tagapagmana na handang bawiin ang kanyang kaharian. Hindi ko lang po babawiin ang shares ng papa ko. Doña Salvacion. Ang boses ni Wenecia ay malamig at puno ng paninindigan. I will make them feel the weight of every floor I polished with my sweat and blood. I will make them realize that the trash they tried to throw away is the very thing that will bring their empire down. Nagkatitigan ang dalawang babae. Isang tahimik na sumpaan ang nabuo sa loob ng sasakyang bumabagtas sa dilim ng gabi. Then let's start tomorrow. Sabi ni Doña Salvacion habang iniabot ang isang gintong card key. Dahil bukas, hindi ka napapasok bilang janitress. You will enter as my personal consultant. Let's see if Lourdes can still smile when she sees the ghost of Roberto Marquez standing in front of her. Ang hating gabi ay bumabalot sa De La Cruz Empire na tila isang dambuhalang kabaong na gawa sa salamin at bakal. Sa loob ng madidilim na pasilyo, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng central air conditioning at ang ritmikong pagkurap ng mga pulang ilaw ng security cameras. Ngunit may isang aninong gumagalaw na hindi napapansin ng mga lente ng kumpanya. Si Wenecia. Suot ang kanyang lumang itim na jacket. Hindi siya dumaan sa pangunahing pintuan. Alam niya ang bawat sikretong lagusan. Ang bawat sulok na hindi inaabot ng liwanag.
at ang bawat blind spot ng mga kamera dahil siya ang naglilinis ng mga ito gabi-gabi. Ang gusaling ito, na itinayo ng kanyang ama, ay tila isang buhay na mapa sa kanyang isipan. Gumapang siya sa loob ng makitid na ventilation shaft sa itaas ng opisina ni Lourdes. Ang metal na dingding ng duct ay malamig at naglalabas ng amoy ng luma at tuyong alikabok. Ang bawat paggalaw ng kanyang katawan ay kailangang maging dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang balat na dumidikit sa bakal ay tila isang malakas na hininga sa gitna ng katahimikan. Nang makarating siya sa tapat ng grill sa kisame ng opisina ni Lourdes, dahan-dahan niyang inalis ang mga tornilyo gamit ang isang maliit na barya. Maingat siyang bumaba. Ang kanyang mga sapatos ay tumama sa makapal na alpombra nang walang kahit anong ingay. Ang opisina ni Lourdes ay amoy pa rin ng kanyang matapang na floral perfume. Isang amoy na nagpapakulo sa dugo ni Venecia. Lumapit siya sa isang malaking painting sa pader, isang abstract na sining na tila nakakalitong mga guhit. Ngunit para kay Venecia, nakita niya ang pattern. Hinawakan niya ang gilid ng frame at naramdaman ang isang maliit na umbok sa likod nito. Isang denumerong vault ang bumadya sa dilim. Ang password. Huminga ng malalim si Venecia. Inalala niya ang mga gabing tinuturuan siya ng kanyang ama ng binary codes at engineering formulas. Sinubukan niya ang petsa ng pagkakatatag ng kumpanya mali. Sinubukan niya ang kaarawan ni Doña Salvacion, mali pa rin. Pumikit siya. Naalala niya ang huling blueprint na ginawa ng kanyang ama. May isang serye ng mga numero sa gilid na tila walang kahulugan, 0, 9, 1, 5. Ang petsa, kung kailan siya ipinanganak. Dahan-dahang umikot ang mekanismo sa loob ng bakal. Ang tunog ng mga lock na nagbibitiw ay tila isang malamyos na musika sa kanyang pandinig. Sa loob ng vault, nakita niya ang isang makapal na itim na kuwaderno at isang selyadong envelope na may tatak ng kumpanya, 15 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ni Venecia ang envelope. Ang papel ay tuyo at malutong sa kanyang mga daliri. Ito na ang katotohanan. Ang patunay na ang kanyang ama ay hindi magnanakaw, kundi ang tunay na nagmamay-ari ng pundasyong ito. Ngunit bago pa man niya maibulsa ang mga dokumento, isang biglang liwanag ang sumilay mula sa ilalim ng pinto ng opisina. Ang tunog ng matutulis na takong ay umalingaw-ngaw sa labas ng pasilyo. Mabilis na lumalapit. Ang amoy ng pabango ni Lourdes ay unti-unting nananaig sa hangin. I forgot my jewelry box. Ang boses ni Lourdes ay narinig mula sa labas. May kasamang tunog ng susi na pumapasok sa lock. Walang oras para bumalik sa ventilation shaft. Mabilis na lumingon si Venecia sa paligid. Ang tanging mapagtataguan ay ang makitid na espasyo sa likod ng mahabang kurtinang pelus na nakatakip sa bintana. Bumukas ang pinto. Pumasok si Lourdes. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nag-iwan ng mahabang anino sa loob ng silid. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa kanyang mesa. Ngunit bigla siyang huminto. Napatigil ang paghinga ni Venecia sa likod ng kurtina. Ang tela ng pelus ay makati sa kanyang ilong. At ang lamig ng salamin sa kanyang likuran ay nanunuot sa kanyang jacket. Naramdaman niya ang presensya ni Lourdes na humarap sa direksyon ng painting. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Venecia na tila isang tambol sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Lourdes sa vault. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng senior assistant. At pagkatapos ay isang matalim na tili ng gulat ang bumasag sa gabi. No. It's gone. Who was here? Sa galit ni Lourdes. Hinablot niya ang kurtina kung saan nakatago si Venecia. Ang mabilis na paghawi ng makapal na tela ng kurtina ay nag-iwan ng isang matalim na tunog ng mga bakal na ring na nag-uumpugan sa itaas. Nanlilisik ang mga mata ni Lourdes. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng agila na nakabaon sa pelus. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang malamig na hangin mula sa bahagyang nakabukas na bintana at ang malawak na tanawin ng mga ilaw ng Maynila. Walang tao doon. Sa itaas, sa loob ng ventilation shaft, nakadapa si Venecia. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba. Ang bawat hininga niya ay maingat at mababaw,
upang hindi makalikha ng anumang tunog sa gitna ng alikabok. Yakap-yakap niya ang itim na kuwaderno at ang envelope sa kanyang dibdib. Ang amoy ng luma at tuyong papel ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Narinig niya ang histerikong sigaw ni Lourdes sa ibaba. Ang tunog ng mga gamit na itinatapon sa sahig. At ang pagbagsak ng mga telepono. Ang predator ay naging biktima ng sarili niyang takot. Lumipas ang gabi na tila isang panaginip na puno ng kaba. Nang sumikat ang araw, ang amoy ng basang lupa matapos ang bagyo ay napalitan ng init ng sikat ng araw na tumatama sa mga pader ng kumpanya. Sa isang maliit at lumang ukay-ukay sa kanto, nakatayo si Venecia sa harap ng isang basag na salamin. Ang amoy ng naphthalina at lumang damit ay nanunuot sa kanyang ilong. Pinili niya ang isang itim na business suit, hindi ito galing sa mamahaling butik. May kaunting himulmol sa dulo ng manggas. Ngunit ang pagkakatahi nito ay matibay at kagalang-galang. Isinuot niya ito nang may pag-iingat. Ang tela ay magaspang sa kanyang balat. Ngunit naramdaman niya ang isang kakatuwang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa putikan. Siya na ang babaeng handang lumakad sa gitna ng apoy. Venecia, handa ka na ba? Ang boses ni Doña Salvacion ay nagmula sa pintuan ng isang itim na sedan na naghihintay sa kanya sa labas ng gusali ng korte. Ang matanda ay nakasuot ng purong puti. Ang kanyang mukha ay tila isang kalmadong dagat bago ang isang dambuhalang tsunami. Higit pa sa handa. Doña, sagot ni Venecia. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Nang makarating sila sa De La Cruz Empire, ang sining ng sikat ng araw sa mga bintana ay tila mga gintong pilat. Pumasok si Venecia sa lobby. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol ay hindi na mahina at nag-aalinlangan. Ito ay matatag. Bawat hakbang ay may dalang autoridad. Hoy, saan ka pupunta? Isang security guard ang mabilis na humarang sa kanya. Ang kamay nito ay nakahawak sa dulo ng kanyang batuta. Ang service entrance ay sa likod. Bawal ang janitress dito sa main lobby. Lalo na ngayong may board meeting. Huminto si Venecia. Dahan-dahan niyang inayos ang kwelyo ng kanyang suit. Tumingin siya ng diretso sa mata ng guard. Isang tingin na nagpababa sa kamay nito mula sa sandata. Sa malayo, nakita niya si Bruno na naglalakad patungo sa elevator kasama ang mga matataas na opisyal. Ang CEO ay panandaliang huminto. Tila naramdaman ang isang pamilyar na presensya. Ngunit bago pa man niya makita si Venecia, mabilis na hinarangan ng mga bodyguards ang kanyang paningin. Hindi ako nandito para maglinis ng dumi niyo. Ang boses ni Venecia ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Nakakakuha ng atensyon ng mga empleyadong nagmamadali. Nandito ako para bawiin ang upuang kinuha niyo sa ama ko. Inangat ni Venecia ang gintong card key na ibinigay ni Doña Salvacion at ang isang asul na folder na naglalaman ng kanyang lehitimong pagmamay-ari. Ang sikat ng araw ay tumama sa card key. Naglalabas ng isang nakasisilaw na liwanag na tila isang hudyat ng pagbagsak ng mga hari at reyna ng kumpanya. Nagsara ang pinto ng elevator patungo sa boardroom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Venecia ang nasa labas na naghihintay. Siya ang nasa loob. Kasama ang katotohanang nakatakdang sumira sa lahat ng kasinungalingan ni Lourdes at Bruno. Ang dambuhalang pinto ng boardroom ay biglang bumukas nang may matinding lakas. Humampas ang mga ito sa pader na nagdulot ng isang nakabibinging tunog na tila isang kulog sa gitna ng tahimik na pulong. Ang lahat ng mga direktor na nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa madilim na kahoy ay sabay-sabay na napalingon. Ang amoy ng kape at mamahaling tabako ay biglang nahati ng isang sariwang simoy ng hangin mula sa labas. Pumasok si Venecia. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang hatol. Sa likuran niya, nakatayo si Doña Salvacion. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. What is the meaning of this? Mabilis na tumayo si Bruno. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Venecia. Guards, kaladkarin niyo palabas ang babaeng ito. How dare you show your face here after what you did? Si Lourdes naman ay napakapit ng mahigpit sa kanyang upuan.
Ang kanyang perpektong makeup ay tila bitak-bitak na maskara habang nakatitig sa folder na hawak ni Venecia. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Humahalo sa kanyang matapang na pabango na ngayon ay tila amoy ng takot. Maupo ka. Bruno. Ang boses ni Doña Salvacion ay mahinahon, ngunit sapat na upang patahimikin ang buong silid. Hindi mo ba bibigyan ng upuan ang isa sa mga tunay na may-ari ng kumpanyang ito? Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Inilapag ni Venecia ang ikspsap na dokumento sa gitna ng mesa. Ang tunog ng papel na humahampas sa kahoy ay tila isang sampal sa lahat ng naroroon. 25%. Panimula ni Venecia. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng autoridad. Ang shares na ito ay nakapangalan kay Engra. Roberto Marquez. Ang shares na sadyang ibinaon niyo sa limot kasabay ng pagkatao ng aking ama. Ngunit ang katotohanan ay tila tubig gaano mo man subukang ikulong sa iyong mga kamay. Lagi itong makakahanap ng paraan upang lumabas. Inabot ni Venecia ang asul na folder at iniharap kay Bruno. Doon, sa huling pahina, ay ang orihinal na pirma ni Roberto Marquez. May kasamang selyo na tanging ang bangko lamang ang pwedeng magbigay ng kumpirmasyon. Ang bawat numero sa audit report na inilabas ni Venecia ay tila mga kuko na kumakayod sa lalamunan ni Lourdes. Lourdes Villanueva. Tawag ni Venecia. Tumingin siya ng diretso sa nangangatog na senior assistant. Ang kumpas ng kamay mo noong tinabig mo ang florera. Ang pagngisi mo noong pinaluhod mo ako sa harap ng lahat. Akala mo ba ay mananatili akong nakayuko abang buhay? You didn't just steal my family's wealth. You tried to kill our soul. Biglang tumayo si Lourdes. Ang kanyang boses ay tuminis sa desperasyon. Gawa-gawa lang yan. Sinungaling ang basurang yan, Bruno. Don't listen to her. Magnanakaw siya. Ngunit bago pa man makasagot si Bruno, hinugot ni Venecia ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang marumi. May mantsa ng wine. At basang-basahan ang mismong basahang ginamit niya noong gabi ng bagyo. Inihagis niya ito ng marahan sa harap ni Lourdes. Ang basahan ay lumapag ng walang tunog. Ngunit ang simbolismo nito ay tila isang dambuhalang pasabog. Sabi mo kanina, ang mga katulad ko ay isinilang para maglinis ng dumi ng iba. Sabi ni Venecia, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Lourdes. Tumingin ka sa paligid mo. Lourdes, ang duming ginawa mo sa loob ng 15 taon. Ang pagnanakaw mo sa pondo ng mga manggagawa. Ang pagmamanipula mo sa system. Tapos na ang oras mo. Ang sanya na ito ay masyadong marumi dahil sa presensya mo. It's time for you to clean up your own mess. Bumukas muli ang pinto ng boardroom. Sa pagkakataong ito, 3 lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok. Ang tunog ng mga bakal na posas na inilalabas mula sa kanilang bewang ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang matalas na tunog na tila tumuldok sa kapangyarihan ni Lourdes. Napaupo si Bruno sa kanyang upuan. Ang kanyang mata ay nakatitig sa kanyang sariling mga kamay na nanginginig. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaking dangal ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Tumingala siya kay Venecia, hindi na janitress ang nakikita niya, kundi ang isang babaeng wumasak sa kanyang buong mundo sa loob lamang ng ilang minuto. Ang bawat pihit ng bakal sa mga posas ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Isang matalim na tunog na bumasag sa huling pag-asa ni Lourdes. Ang kanyang mga kamay, na laging maayos ang pagkakamanicure at puno ng kumikinang na ginto, ay pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ng mga pulis. Bruno, sabihin mo sa kanila, I did everything for this company. Ang boses ni Lourdes ay hindi na ang malambing at mapanlinlang na tono na nakasanayan ng lahat. Ito ay naging isang matinis at desperadong pagsigaw, puno ng takot at pagngangalit. Bruno, utang na loob mo sa akin ang posisyon mo ngayon. I protected you. I protected the De La Cruz name. Nanatiling nakaupo si Bruno. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa na gawa sa madilim na kahoy. Ang lamig ng air conditioning sa silid ay tila hindi na sapat upang palamigin ang nagbabagang hiya na nararamdaman niya. Tumingala siya at tumingin kay Lourdes.
Ngunit sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi ang kanyang matapat na assistant, kundi isang estrangherong puno ng dumi at kasinungalingan. Ang amoy ng floral perfume ni Lourdes ay humalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Isang nakasusulasok na samyo na tila amoy ng isang nabubulok na bagay na itinago sa ilalim ng mamahaling tela. Utang na loob ang boses ni Bruno ay mababa. Halos pabulong. Ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng isang dambuhalang bato. You used my pride as your shield. Lourdes, you made me look down on the very person who was supposed to be standing beside me as an equal. You didn't protect the name. You dragged it into the mud. Dahan-dahang lumapit si Wenecia sa gitna ng silid. Ang kanyang anino ay tumama sa mukha ni Lourdes na ngayon ay basa na ng luha at sirang makeup. Ang bawat hakbang ng sapatos ni Wenecia sa sahig ay tila isang mabagal na pagbilang ng huling sandali ng kapangyarihan ni Lourdes. Sabi mo kanina, Wenecia is a virus. Panimula ng dalaga. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado. Isang katahimikang mas nakatatakot kaysa sa anumang sigaw. But look at yourself now. Ang virus na tinutukoy mo ay ang sarili mong kasakiman. Ang duming pilit mong ipinahid sa akin ay bumabalik na sa iyo. This floor, the floor you forced me to clean with my bare hands. It's the same floor that will witness your exit in handcuffs. Isang mabilis na paghila ang ginawa ng mga pulis kay Lourdes. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong na kumakaladkad sa marmol ay tila isang malungkot na awit ng pagbagsak. Ang lahat ng mga direktor ay umiwas ng tingin. Tila nandidiri sa babaeng dati nilang kinatatakutan at iginagalang. Ang hiya ni Lourdes ay naging isang madilim na ulap na bumalot sa buong gusali nang magsara ang pinto ng boardroom at tumahimik ang paligid. Tumayo si Bruno. Ang kanyang mukha ay tila isang basag na salamin punong-puno ng mga bitak ng pagsisisi. Humakbang siya palapit kay Wenecia. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong bahid ng dati nitong pag-amo. Wenecia, I didn't know. Simula ni Bruno. Ang kanyang boses ay nanginginig. Inabot niya ang kamay ng dalaga. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, umatras si Wenecia. Isang maliit na distansya. Ngunit tila isang malalim na bangin ang namagitan sa kanila. Hindi mo alam dahil pinili mong huwag malaman. Bruno. Malamig na tugon ni Wenecia. You saw what you wanted to see. Ajani tres. Trash. Someone you could step on without a second thought. My father's blood is in the foundation of this building. And my sweat is on its floors. You didn't just insult a worker, you insulted the very soul that kept your empire standing. Tumalikod si Wenecia. Ang kanyang itim na suit ay tila isang baluti ng katarungan. Lumakad siya patungo sa pintuan. Iniiwan si Bruno na nakatayo sa gitna ng malawak at marangyang silid. Ang CEO ay naiwang mag-isa sa dilim ng kanyang sariling pagsisisi. Habang ang amoy ng kape at katad ay tila naging amoy ng isang malungkot na pagkatalo. Wenecia White, tawag ni Bruno. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tahimik na paglapat ng pintuan. Ang anino ni Wenecia ay naglaho sa pasilyo. Patungo sa isang kinabukasang hindi na kailangang dumaan sa service entrance. 6 na buwan ang lumipas. At ang amoy ng matapang na asido at maruming tubig sa lobby ng De La Cruz Empire ay napalitan na ng samyo ng bagong semento at basang lupa sa isang malawak na lupain sa labas ng lungsod. Ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel sa langit na tila isang dambuhalang painting ng pag-asa. Nakatayo si Wenecia sa gitna ng construction site. Hindi na siya nakasuot ng kupas na unipormeng asul. Ngayon, suot niya ang isang puting t-shirt na may bahid ng alikabok, maong na pantalon, at isang itim na vest na pangtrabaho. Sa kanyang mga kamay, hindi na basahan ang kanyang hawak, kundi isang makapal na rolyo ng mga blueprint, ang mga orihinal na disenyo ng kanyang ama na dinagdagan niya ng sarili niyang talino. Ang proyektong ito, ang Marquez Homes, ay hindi para sa mga bilyonaryo. Ito ay para sa mga janitor, security guard,
At mga manggagawang tulad niya noon isang lugar kung saan ang bawat pamilya ay may karapatang mabuhay ng may dangal. Isang lalaki ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa likuran. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa magaspang na graba ay naging hudyat ng kanyang pagdating. Si Bruno. Hindi na siya ang aroganteng CEO na nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw. At may mga bahid ng putik ang kanyang suot na sapatos na pang-engineer. Nag-resign siya sa kanyang mataas na posisyon at piniling magtrabaho sa ilalim ng pamumuno ni Venecia. Bilang isang ordinaryong field engineer upang matutunan ang tunay na halaga ng pagbuo ng isang pangarap. The foundation for Sector B is done. Venecia, sabi ni Bruno. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagmamalaki. Mayroon itong tono ng paggalang at isang tahimik na pagpapakumbaba. The workers are resting. I checked the materials myself. Everything is according to your father's standards. Humarap si Venecia sa kanya. Hinipan ng hangin ang ilang hibla ng kanyang buhok. At sa ilalim ng dapit hapon, ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha, kundi dahil sa kapayapaan. Salamat. Bruno. Simpleng sagot ng dalaga. Tumingin siya sa malayo. Sa mga balangkas ng mga bahay na unti-unting nabubuo. Alam mo, noong naglilinis ako ng sahig sa inyo, laging nakatingin ang mga mata ko sa sapatos ng mga tao. Doon ko sinusukat ang halaga nila. Pero dito, tinitingnan ko ang kanilang mga kamay. Dahil ang mga kamay na may kalyo ang tunay na nagpapatakbo sa mundong ito. Yumuko si Bruno. Ramdam ang bigat ng pagsisisi na hanggang ngayon ay daladala niya. I'm sorry, Venecia, for everything. Hindi ko alam kung sapat ba ang habambuhay na pagtatrabaho rito para mabura ang lahat ng ginawa ko sa iyo. Dahan-dahang lumapit si Venecia. Inabot niya ang isang bagong dilaw na safety helmet at inilagay ito sa mga kamay ni Bruno. Ang dampi ng kanyang daliri sa palad ng binata ay hindi na nagdadala ng puot, kundi ng isang pangako ng paghilom. Hindi ko hinihingi ang iyong paghihirap, Bruno, sabi ni Venecia. Ang boses niya ay kasing lambot ng ihip ng hangin. Ang hinihingi ko lang ay huwag mong kalimutan ang amoy ng pawis at ang bigat ng trabaho. Dahil doon nagsisimula ang pagiging tao. Naglakad si Venecia patungo sa isang mataas na bahagi ng lupa, kung saan tanaw ang buong proyekto. Wala na ang hiya na minsang gumapos sa kanyang kaluluwa. Wala na ang awa na pilit ibinigay sa kanya ng mga taong mapang-api. Ang tanging natira ay ang isang babaeng nakatayo ng tuwid. Hawak ang panulat na gumuguhit ng sarili niyang tadhana. Sa malayo, ang tunog ng mga martilyo na tumatama sa bakal ay tila isang koro ng tagumpay. Ang bawat hampas ay isang paalala na ang isang pusong binuo mula sa mga basag na kristal ay mas matibay kaysa sa anumang gusaling gawa sa ginto. Huminga ng malalim si Venecia. Nilalanghap ang amoy ng bagong simula. Ang janitress na minsang minaliit ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay ang arkitekto ng kanyang sariling buhay. At sa pagkakataong ito, wala nang sino mang pwedeng tumapak sa kanyang sahig nang hindi nagbibigay ng galang